Galing na. So ayun po guys, magandang araw po sa lahat. Itong video na to po ay yung pagkakabit po ng kisame sa bahay namin dun sa Cebu. Bali yung kapatid ko po yung pinag-video ko kasi ako po andito po ako sa Maynila nagtatrabaho. So pinag-videohan ko sa kapatid ko, tapos ako na rin po yung nag-edit. So i-share ko lang sa inyo yung procedure or kung paano nila ikakabit yung kisame. Ang gagamitin po pala dito ay yung metal fairing tsaka yung hardiplex. So ito po nagsusukat na sila nung sa nila banda ilalagay yung or kung gaano kataas yung ikakabit nilang ceiling. So ayun nga pala guys, no, habang nagsusukat sila dyan, kikwento ko na rin na itong bahay na to ay pinatayo to ni Papa noong 2013 ata or 2012. Pinagawa to itong isang buo na to. Hindi pa ganito yung itsura niya dati. Ito papakita ko na lang yung picture kung ano itsura niya dati. So ayan po yung itsura ng bahay na yan dati nung ginagawa pa lang. Way back 2012 or 2013 yata yun. So after ilang years ginawa kasi paunti-unti lang siya hanggang sa natapos siya. Tapos tinirahan namin. Tapos nung December 16 or 17 nung dumating yung Odette naman 2021, nabagsakan naman po siya ng puno ng niyog or puno ng sa Bisaya yung puno ng lubi kumbaga sa Bisaya. Nabagsakan po siya sa may gitna na part, tapos nagiba po yung bubong, kaya binago po ulit yung bubong niya. So ito po yung mga picture dati nung nabagsakan siya ng puno nung bagyong Odette. Papakita ko. Ayan po. Ayan. Mabuti na nga lang po wala yung mga kapatid ko doon tsaka si mama. Hindi sila doon natulog nung time na may bagyo. Lumipat sila doon kay La Lola, kaya sa awa ng Diyos safe naman sila lahat. Kasi kung dyan sila natulog nung time na yon, panigurado meron talaga mga aksidente nun, kasi yung mga bunga ng nyog pumasok na sa loob ng bahay. So thanks Lord pa rin kasi kahit pa paano walang nasaktan or walang napahamak, yung bahay lang, pero nare-repair naman. Kaya ngayon ito ipapakita ko sa inyo ipapakita ko po sa inyo nung natapos na siyang i-repair. Binago po yung disenyo ng bubong. Ayan po. Tapos nung natapos pong ipa-repair, natapos na yung sa bubong, na pagplanuhan na rin po na magi-extend na rin ng kwarto kasi medyo lumalaki na yung mga kapatid ko. Maliit lang po kasi yan yung kwarto, nandyan lang po sa loob yung part na may nakatayo na yung mga sounds tsaka TV dyan banda yung kwarto noon nakalagay. So medyo lumalaki na yung mga kapatid ko, kaya pina-extend po ng kwarto dito sa may gilid. So ipapakita ko rin po yung mga picture. Ayan po yung mga picture nung ini-extend yung kwarto, yung gagawing kwarto dito sa may gilid na banda. So ayan po bali pinabuhusan lang po yung poste, tapos umuwi po ako noon January, kasama ko yung asawa ko. Bali ako na rin po yung nagtuloy, nagpile nung nag-asintada nung mga hollow block hanggang sa natapos ko po. Tapos pinapinishingan nung mason kasi nung time na yun medyo busy rin ako noon, kaya iba na yung gumawa sa finishing. So ayan yung naging itsura ng kwarto, pero hindi po na flooringan agad yun kasi kinapos na sa budget. Mga ilang buwan pa rin po yung dumaan nun, lumipas bago na lagyan ng flooring.
So ayan po guys, habang nagsusukat po sila, ita-timelapse ko na lang po para mas mapabilis. Panoorin niyo po. So, ayan po guys, no, bali po pala yung mga gagawa po pala, yung naka-pink, tito ko po yan, panganay na kapatid nila papa. Tsaka yung naka-blue po, kapitbahay lang rin namin. So, itong dalawang nagbubuhat ng upuan, mga kapatid ko po yan. Tapos yung naka-orange or dilaw ba yung damit niya, bayaw ko po, jowa ng kapatid ko. Papunta po yan sa eskwelahan, kaya nag-aasikaso. Yung bunso po kanina nakadilaw din, yung bata po kanina nakadilaw din, yun po yung bunso kong kapatid. So nilalabas lang nila yung ibang gamit para maluwag po sa loob, hindi po sa gabal kapag may nag-umpisa na silang gumawa. So bali yan pong naka-black na dress, tita ko po yan, kapatid din po nung papa ko. Tapos yung karga-karga niya naman po na baby, yan po yung panganay kong anak. Na nakikita niya rin po yung mga video niyan, nandyan po sa YouTube ko lang rin. Kakapabinyag ko lang rin po nung December. So pasensya na po kung hindi nyo nakikita yung mga gumagawa ngayon kasi nandito sila sa may kabilang side, sa may right side. Yung kapatid ko hindi ata napansin na hindi na nakukuha na ng video. Kasi may ginagawa rin po kasi sila, nag-aalis sila ng ibang mga gamit na pwedeng ilabas nila para mas maluwag pa sa loob, para hindi sa gabal yung pagtatrabaho. Dante, ba't kapatay mo sa Dante? Ako naman ang trabaho rin. Nagkaya ng kwarta. Oo, kuya na siya. Yahin na kayo. Manok na malaya. Lagi. Nagkakwarta. Umihan sa isa oras. Gusto nila. Mga ang trabaho, alam mo yung trabaho ka na kaya tinda. Kaya hindi po yung karga sa kasada. Oh. Ano na siya trabaho. Hindi ko yung tak-takong ko. Ako lang train. Hindi naman siya napunsan. Nagkaya ng kwarta si Dante. Bisyante man. So ayan pong naka white na parang polo or sweatshirt na suot, kapatid ko rin po yan, yan yung nagbubuhat kanina nung upuan. So ayan po guys, sinisimula na pong ikabit yung unang ilalagay na metal faring sa dingding para pagkakapitan po ng metal faring patawid dito sa may kabilang side naman. Piyat ang kuha, no? Piyat ang kuha. Subo. Oo, wala mo yung pakuha. Biar dia yang dari sembayan nak. Nga, kini siya una. Una ko. Gagal. Namuna yung kuhan. Iti siya gana. Mo ha. Tagawang tayo. Dito ito. Tayo na na.
Yung pong lumabas na naka-polo. Polo po yata yan or hindi ko alam kung ano tawag na suot niya. Bali yan po yung asawa ko. Tagalog pa rin po yung salita niya kasi dito, taga rito po kasi yan sa Maynila. Umuwi lang doon sa probinsya nung dumating nga po yung Odette na nabanggit ko kanina na umuwi ako doon, kasama ko po siya nung time na yun. Di man gini mapilapit ng tao ko. May tao ng mga building. Mga kuha ng mga building. Bantay ka finishing sa building. Na yung mga burot-burot sa. Hindi na mga perfectors. Trabaho. Kapag pwede mga tao. Tower man pa. Isa ka ng mga pingo unit ngayon. Nagagdag. Ang himit, ang haligi. Naikabit na po yung isa pero parang tinatanggal yung pako na mali po yata or baka yung pinagpatungan ng metal faring pinigan ng pako. Maray lang. Gubernment. So bali po guys, ganyan po kataas yung magiging ceiling. Yung design po ng ceiling flat lang po siya, straight lang po lahat, wala po siyang yung mga design. So ayan po yung kapatid ko nasa labas ngayon kasi may ginagawa pa po sa loob. So ayan, yung naka gray po, yan po yung mama ko. Tapos may aso po dun sa likod which is si Kobe. Aso po yan yung bayaw ko kanina. Ano nagbabaw nga ang gires? Malaki. Okay na. Nagbabaw. Okay na. Wala. Bawal ko sa ko. Ibalik pas dito. Yes. Bali, ayan po yung mga gamit ngayon nasa labas muna nilagay habang may ginagawa pa po sa loob. So yung ibang gamit nandun po sa may kwarto. Kaya medyo makalat pa po. Ito po yung ref, naiusog na rin po nila yung lamesa. Tapos yung speaker, yung ginawa po nilang patungan kasi mataas po yun kaya nagagamit nila. So bali itong nagpuputi-puti po dito banda dahil po ito CR po kasi yung sa may likod niyan, lumambot po yung skin coat na nilagay kaya po natutuklap siya. Pero hindi naman po siya kita yung banda ron kasi natatakpan po siya nung ref. Doon po banda nakalagay yung ref. So ito po yung mama ko kumakain. Kumakain siya ngayon. Yung kapatid kong bunso. Tapos ito, kinakabit na rin po yung isang metal faring. Bali ang gagawin po nila, paikot po muna yan. Ayan po, iikutin po muna nila. Pag natapos na po, tsaka po nila ilalagay yung pahaba. Mahal kayo, 500 na. So ayan, panoorin niyo po ulit. Ano yan? Ang tupi. So ayan po, yung tito ko naman po nagpuputol ng mga metal faring na kakabit doon sa loob. Kinakat niya po gamit yung cutter. Ayan. Medyo mainit po yung panahon nitong time na to kasi maaga pa po ito. So mamaya pong hapon uulan naman po. Kaya mabuti na lang nagawa nila ng paraan para matakpan yung mga sofa, hindi mabasa ng ulan. So ayan. Ayan pong tinakpan dyan banda sa may paahan ng isang gumagawa. Yan po yung TV. Hindi na rin po nila tinanggal, tinakpan na lang para hindi naman madumihan. Pinapako po muna nila yung mga metal faring. Tapos mamaya pag kinabit na po yung iba gagamitan na po ng rivets para mas matibay po at mas mapabilis. So ayan po, ayan, may pinapakita po sila na nag-crack po yung
simento, yung pader po ng kwarto. Baka gumalaw po yung lupa siguro. May mas malaking crack pa po yan doon sa likod. Ito po ipapakita ko. Na-videohan po nila at gagawan po natin doon ng paraan para matapalan po yung crack, kasi may aircon po dyan sa kwarto. Baka po lumalabas lang yung lamig, mas malaki po sa kuryente yun kapag ganun. So ayan, pinapako na rin po nila yung dito banda sa may pinto na papuntang kusina at sa CR. So ayan po. Medyo matigas lang po yung kahoy nitong banda rito kasi ito po ay kay Mito. So yun po yung nailagay na kahoy dyan, kaya sobrang tigas po niya. Nahirapan po sila magpako, pero nagawan naman po ng paraan. Yan lang naman po side na yan dyan. Pero dito sa may tatlong pader, puro mga gemelina po, or ano pong tawag dyan sa Tagalog, malambot lang po na klase ng kahoy. Yan, medyo nahirapan lang po sila dyan banda. Sige, sige lang. Sige, lakas ka. Ano mo kong mungkod? Ay, sige. Kasi ito na. Sinta lang, sige. Lagyan. Hi. Ngayon ang boss mo eh. Just para mantag. Sapatos gid. Bana baduda. Ana. Dito ni na oh.
So bali itong part na rin na po ito, matigas pa rin po na kahoy ito. Ito pa rin po yung kasama nung kay Mito. Isang buong mahaba po yun dyan. Pero yung dito sa may bandang kwarto, wala na po yan dyan. Malambot na klaseng kahoy na lang po yun. Ano sa niyo? Hindi ka isap? Oh. Ano sa? Sarap po. Sampak mo yun. So ayan po ano, pagka pinupukpok po bumabaluktot po yung mga pako sa sobrang tigas. Kaya hindi po nila naibabaw ng maayos yung pako, tinutupi na lang po. Nag-iingat lang rin po kasi kapag ka nagkamali ka po ng pukpok, pwede pong dumulas yung martilyo at tumama dun sa metal faring, pwede pong mayupi at mahirapan na naman pong ayusin. Kaya hindi na lang po nila pinipilit kapag ka hindi na po kaya. Kung nagtatanong po kayo kung bakit hindi nila ginagamitan ng barena, kaya pa naman po. Siguro kung hindi na talaga kaya, gagamitan naman po siguro nila. Pero naikabit naman po nila, so hindi na nila ginamitan muna ng barena. So ayan po, malaking tulong po talaga yung speaker na ginagamit po nila patungan. Kasi wala pong hagdan, wala po silang ibang pwedeng pagpatungan kung wala yung speaker. Yung kabila naman po, yung sa tito ko, ginagamit niya yung lamesang kahoy. Kaya nagagamit po nila at nakakabit po nila ng maayos yung mga metal faring kasi mas abot po nila. Kasi pag ginamit po yung mga silya na plastic, maaari pong mabali kapag pinipwersa pong magpukpok. At baka dumulas din po yung plastic na upuan. Kaya mabuti na lang meron yung speaker na yan tsaka yung lamesa. Yun po. Sinusukatan na rin po yung dito sa may side ng pinto ng kwarto para dyan po yung susunod na ikakabit naman. One inch na. Auto 2 inches ka full. Mo adjust naman ta. Sa hari sa akin, tigo. Bato na to rin. Isa ka kilip. Lagi na aga. Igulo. Ano, lagyan niya, ano? Niabot nila rin, buhok ko. Brown piece naman. Iya mo adjust ka. Isip na to nan. Kanan. Isip okay. Tapos na. So ayan po guys, tapos na pong ikabit yung paikot na metal faring. Ngayon ang ginagawa naman po nila yung pahaba na yung walang putol na metal faring diretsuhan. So ayan po, sinisimulan na nila dun banda sa may main door banda. So sinusukat lang po nila kung gaano kalapad yung hardiplex para tumama po yung gitna ng hardiplex dyan or tumama yung dulo ng hardiplex sa gitna ng metal faring para sa dugtungan po. So 2 inches. Oh, sige. Tama ka to. Kini sa lay tawad. Dito sa lay tawad. Para ano lang ni anak. Oh, usap dito. So ayan po, hindi niyo po maintindihan yung pinag-uusapan nila. Yung about po yun sa haba or lapad siguro nung hardiflex na ikakabit na dapat tumapat nga po sa gitna nung metal faring para pagka sa dugtungan naman po makapatong rin yung sa may kabilang hardiflex para sigurado po. Kasi mamaya mahirap na po pagka nagkamali tas babaguhin na naman lahat. Doble trabaho na po kapag kagano'n, kaya sinisigurado na po nila. Wala na, dili ta magpan, dili ta magbahala na dili. Kita rin kuna na. Balance. Ang una na to kiligit.
So ayan po guys, naikabit na po nila no, paikot. Pleto na po. So yan lang po yung mahirap sa simula, pero pagka na tuloy-tuloy na po yan mamaya, mas mabilis na po. Wala siya. Wala siya. And medyo makulimlim na rin yung langit. So maya-maya niyan uulan naman na po. Kaya hindi na po nila na-videohan kung paano nila naitabi yung mga sofa at natakpan pag-ulan. Kasi yung kapatid ko po na nagvi-video ngayon bumili na po ng merienda, para merienda ng manggagawa. Sabi na eskwala. Isod kayo. Sige pa, i-suggest. Sa mga siksirat, ikakakuan ay. Isod lang. Patag, Oo. hindi siya na rin ba? Saan may magpinising nga hindi kayo? May magpinising hindi kagi. Nakabitaw niya, sige karo pilisin ba? Resulta lagi. Ay, dito boss, musta ba say? Di anak stay ba? Kini misuk di dos, gikan di anak dari dos. Kini ba kini? Gikan kini dos. Dili ang sintro. Dili, Kaya ang sintro may atong giko. ang sinto lagi ko mo. Oo. Paano siya, sintro niya ang kuan? Ika-sintro ka mo. Di, gamay lang, di matungan na. Ha? Di masintro nimo. So ayan po, pinag-uusapan po nila yung sentro ng Hardiflex nga po. 4 feet daw po yung kailangan para gumitna sa haba po siguro nung Hardiflex. Kasi yung haba po ng Hardiflex 8 feet. So kailangan nilang lagyan ng support sa gitna ng 4 feet para din po yung pagkakabitan ng Hardiflex. Masintro na siya. Wala, sintro niya. Kuan. So here we morning Parte City, so di kan diri tupik ra. Di ka niya. Masintro na siya. Layo ka ng kuan, layo mo itong context. Di ka sa dali sa kilid. Di kan diri. Oh. Layo mo siya gikan sa sintro. So ari ka sa what? Buwan ka kuha. Tupik yung mayroon. Tupik yung mayroon ba? Oh, kini ba 20 ba kini? So ayan po, tinatanggal lang po nila yung extension po yata or saksakan outlet. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, binubuksan po ng tito ko. Tapos ito naman po yung kinabit nilang metal paring. So far ayan na po yung natapos nila. Ayan, paikot. So ayan po, ikabit na nila yung paikot na pinapakita ng kapatid ko. Ayan, tsaka may isa na rin po na naikabit na pahaba. So ayan po. So andito, nasa labas naman po ulit yung tito ko para magputol na naman po sila nung yung ilalagay na pahaba hanggang sa dito sa dulo. So gumawa po ng kutsilyo pang tasa po ng lapis para panglagay na palatandaan sa pagpuputol nila sa metal paring. So ayan po, yung floating shelves na yun po, gawa ko rin po yun dati. Tinagyan ko ng design para hindi naman po plain na plain yung design ng sa may bandang TV. So ayan, iikot po ng kapatid ko yung video para maipakita po sa inyo. Yung divider na kulay white, gawa ko rin po yan nung December ng pag-uwi ko. Patungan po ng computer.
Ayan, tapos na po. Isasoli na yung kutsilyo. Kasi delikado po yan. Baka mamaya kung saan ilagay, matamaan yung paa ng mga gumagawa or mahulugan. Kaya i-safety na po. So, ayan po. So, bali kinakating na po nila lahat ng Hardiflex na ay yung lahat ng metal fairing na ikakabit nila pahaba para tuloy-tuloy na po yung paggawa. Nilalagyan po kasi nila ng topiyan sa may dulo para po yun yung pagpapakuan or pagkakabitan ng rivets, pagkakapitan ng rivets. So, ayan na po yung lahat. Lamesa nasa labas din po. Medyo mahangin na po nung time na ito. Papalapit na po yung ulan. Medyo makalat lang po sa harapan namin kasi nandito po yung mga gamit. Ayan. Pasensyahan nyo na po kung iba yung kulay nung harapan ng bahay namin kasi yung mga pintura po na yan po yung sobra ng mga pintura sa loob ng bahay. Pinahid na rin po nila dyan kaysa naman po tumigas, napakinabangan pa po. Yeah. Medyo pangit ka lang po kasi iba-iba yung kulay. Ayan, iba-iba. May blue, may orange or pink, tas white. Yung orange po or pink, yan po yung tirang pintura ng kwarto namin. Tas yung kulay white, yan naman po yung tirang pintura doon sa may kusina. At yung kulay blue ay dyan po sa tira ng sala. So, ayan po yung aircon. Nakalagay din po dyan kasi hindi pa po naililipat din sa may bandang likod. Kasi magbubutas pa po dun. Kaya temporary muna nilagay dyan sa may harapan. May mga sapatos din po nakapatong kasi kinukuha po ng mga aso. Dinadala kung saan saan. Kaya pinatong na po nila dun. Ayan, ipinasok na po yung isang metal fairing. Tapos yung tito ko naman po ginagawan po nung parang mga bracket sa dulot-dulo. Ayan po. Tapos ayan naman po yung bahay ng tita ko kanina. Yung mga tita ko po. Ayan, medyo makalat din po dito sa may gilid ng bahay namin. May mga plato, ano-ano nakalagay. Ito po yung pinto naman papuntang kusina. Ayan po yung aso namin, si Kobe. Ayan po yung aming lababo. Medyo makalat din po. Tapos yung CR naman po yung sa may bandang dulo. Kung nagtataka po kayo bakit maraming soft drinks dyan, yan po ay pangtinda ng asawa ko. Nagtitinda po siya ng mga soft drinks dyan sa amin. Ayan po, naipasok na po yung mga metal fairing na ikakabit. So abangan nyo po guys sa pagkatapos yan, papakita po namin. So first day pa lang po ito ng paggagawa nila. Siguro aabutin po ito ng 2 to 3 days. Ayan. So ayan po, napakita ng kapatid ko. So ayan na po, ay naipasok na po yung iba at inakabit na rin po yung ibang metal fairing. Ayan, nire-rivets na po nila. Iba kanina po pako yung ginagamit nila, ngayon rivets naman po. Ayan, mas mabilis po kapag ka na-ready na po yung metal fairing para dire-diretso na po yung pagkakabit. Ayan, baliktad naman po sila ngayon. Yung ginagamit naman po ng tito ko yung speaker, tapos yung isa pong manggagawa namin ay yung lamesa naman po. So ayan, medyo magulo lang po yung mga wire ngayon kasi yan po yung mga wire na nandyan sa taas. Yung iba binaba po nila para hindi po maiwan doon sa taas o matakpan pagka mayroon ng kisame. So ayan na po, naikabit na po nila yung dito banda rin sa may kwarto, dito sa may bandang pinto ng kusina. Ayan, mga kalat. Bali umulan na po nung time na ito, or kakatapos lang po ng ulan. Medyo tumila na po.
So ayun, medyo basa na yung sahig sa labas. Ayun, Ayun, marami pong mga galon ng tubig. Yung kapatid ko naman po nagtitinda rin ng tubig. Kaya marami pong nakakalat na mga galon. So ayun po, kinakabit na nila. So bali yung pagkakabit po nila niyan, every 2 feet po. Pagkakabit nila ng metal faring na yun. Ayan po. So ayan po, isa na lang yung kulang na ikakabit nila. Isa lang yung adjust, artista lang yung adjust. Artista naman eh, vlog ng kuya. Naganag mo hire ninyo. Meron kuwan? Sudan sir? Ayaw mo nga yun ito pa rin. May kilit. Sokta ko ito yung monitor. Later. So ayun po, Yossi break po muna. Yung tito ko. Yossi muna. Ayan po yung aso. Si Kobe. Bali yung sa kwarto po niyan, hindi pa po yan na pinisingan. Hindi pa po na ikakabitan ng kisame. Yung kinabit lang po na kisame dyan yung insulation foam lang po. Para temporary kasi nilagyan po ng aircon. So far hindi naman po naglilit yung aircon, tsaka lumalamig pa rin naman po sa loob. So ayan, basa po yun sa labas, nakita niyo po. So ito yung last na po yata kakabit nila. Sinusukat lang kung saan banda or saan yung gitna ng ikakabit nila. So ayan, yung sukat ng tito ko. Ayan po si Kobe. Napakabait na aso. Medyo makapal na rin po ulit yung balhibo niya. So kailangan na naman pong pagpitan or ipatrim. Medyo mahal po yung bayad kasi doon sa amin sa pagpapatrim. 500 po yata sa pagkakaalam ko. Kaya bihira lang po napapatrim yung buhok ni Kobe. So ayan, sinusukat na po. Ito na po yata yung huling metal faring na pahaba na ikakabit nila. So parang dito na rin po, ito na rin po yung huling gagawin nila. Kasi mamaya po lalagyan na lang nila ng mga brace sa gitna at lalagyan nila ng tali para makuha nila na flat talaga yung gitna ng magiging kisame. Ayan. Medyo maingay na rin po kasi umuulan na naman ulit. Ayan po yung disadvantage kapag walang kisame yung bahay at yero yung bubong. Tapos walang insulation foam, medyo maingay po talaga kapag umuulan. Lalo na po siguro kung manipis po yung yero na ikinabit sa inyong bahay or sa inyong bubong, mas lalong maingay po yun. Ito medyo secondary lang po itong yero na ikinabit sa aming bubong kaya hindi po gaano maingay. Ayun, ginugupitan po ulit kasi siguro masikip kasi yung dingding po kasi niyan guys, yung ibang kahoy sa taas baluktot kaya hindi po pantay-pantay. Ayun, binabawasan po ni kuya yung kinat nila na pang bracket kasi siguro mahaba po masyado. So ayan po. I-post tayo. Kasi kung yung mag-hire sa kuwan, kanag ka.
Okay na, okay na. Matao na. So, ayan po yung kapatid ko, ayan. Nagta-thumbs up na. Papunta na rin pong eskwelahan. Panghapon po kasi yung pasok niya. Alas 3 po yata ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, or minsan inaabot po ng alas 10 ng gabi. Snack namatay. So, ayan po yung merienda nung nila. Ayan. Nagbiro pa po yung tito ko na wag na daw po pumasok kasi umuulan, wala daw pong pasok. Pinali, maluyat yun eh. So, ayan po yung merienda nila. Okay na. Maliwan, is fine. Di ko nung kitang kakay ka ng Ako tayo nanay, tipid mo na ako, tipid sa budget. akin, budget. Sabot, tanagot. Hindi man lang gartisado ba po? So, ayan po, yung mama ko nauna pang magmerienda sa mga gumagawa. Nagmerienda rin po siya nung sa kanya. Masarap nga naman din po talagang kumain kapag umuulan, malamig ang panahon. So, ayan. Ito na po yung huli na ikakabit nilang metal faring. Bali mamaya po, lalagyan nila ng kahoy yung sa may gitna para pagkakapitan po ng metal faring na hindi po tumapat sa kahoy. So mamaya ipapakita ko po sa inyo. So ayan na po yung kahoy na tinutukoy ko na ikakabit po nila dyan, kasi wala pong kahoy dyan na pagkakapitan ng metal faring kapag nilagyan na po ng brace. So kabilaan po yan dyan, bali tatlo po yung ikakabit dyan sa gitna na part. Ayan po, sinisentro lang po, medyo mahigpit po yung pagkaputol yata, or baka sinadya para mas matibay po yung kapit. So ayan, natapos na nila ikabit yung lahat ng metal faring na pahaba. So maglalagay naman po sila, pa-cross naman. Bukas na po yun ilalagay nila. Kasi ngayon magbe-brace na muna sila para bukas tuloy-tuloy naman ang po ulit yung trabaho. Bali bukas po, yung tito ko na lang po muna yung papasok, kasi ito pong isa, si kuya, may lakad daw po kaya hindi siya makakapasok bukas. So ayan, tinatapos lang nila yung pagbe-brace niyan ngayon para bukas yung pa-cross na lang yung ikakabit ng tito ko. So baka sa pangatlong araw siguro masimulan na rin nilang pagkakabit ng Hardiflex. So sa tansya ko po, siguro mga nasa 6 na Hardiflex lang po yata yung maikakabit dito or kakainin ng kisame na ito. Pero ang pinabili po na materyales ay pero ang ipinabili po na materialis ay 16 na metal farings at 8 piraso ng Hardiflex. So papakita ko po sa inyo kung magkano nagastos. Ayan po yung presyo doon sa amin. Hindi po yan pare-parehas ng presyo. Bali hindi po magkapare-parehas ng presyo kasi po magkakaiba po bawat lugar yung presyo ng materialis. Doon po sa amin sa Cebu, medyo probinsya na po siya, kaya po yung presyo ng Hardiflex doon sa amin ay medyo mataas po yata kumpara dito sa iba, or baka unti lang naman po siguro yung diferensya. So itong Hardiflex po ay bumili po sila ng 8 pirasong Hardiflex. Yung hindi naman po yung magandang klase, yung siguro yung sa may middle class lang po. Tapos yung metal faring po na binili nila ay 16 pieces naman po yung nagamit. Yung presyo po ng metal faring sa amin ay 95 pesos or 96 pesos po. Tapos yung Hardiflex po ay 360. So mamaya ipapakita ko po yung resibo. So ayan po, naikabit na po nila yung mga brace
na sinasabi ko kanina, tapos nilagyan nila ng tali or para makuha nila yung sentro at hindi po magkalubak-lubak mamaya or kapag kinabit na po yung hard deflex. So ayan na lang po, hanggang dyan na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Paki-like at subscribe na rin po ng aking YouTube channel. Paki-suportahan po kasi malapit na po ako mag-monetize. Subscriber tsaka watch hour po ang kailangan ko na lang. So thank you guys. Medyo hindi po muna tayo nakakapag-vlog ngayon ng lumalabas-labas kagaya po ng dati kasi yung kasama ko po, which is yung ninong ko, magbabakasyon po siya ng Cebu, kaya wala po akong kasama, kaya hindi po muna ako lumabas-labas. Ngayon ay nagvi-video muna yung mga kapatid ko doon sa amin para may upload po ako kahit papaano. So ayun po, maraming salamat ulit. God bless po sa lahat. Thank you.